Okay, good day mga Kaworski. So welcome back ulit sa ating YouTube channel mga Kaworski. So share ko sa inyo mga Kaworski yung usapang Aero 12 dito sa mga NMAX NMAX tsaka Aerox mga Kaworski. Sa NMAX na version 2 at tsaka sa mga Aerox na version 1 at tsaka version 2 mga Kaworski. Aero 12, pagdating do sa mga B1 ng Aerox, pagdating naman sa version 2 mga Kaworski is P0335. Mga Kaworski, based on experience, ito po ang mga lagi naming naririnig sa mga may-ari ng motor mga Kaworski. And then na-encounter pagka nasa sa amin na ang kanilang mga motor. Mga Kaworski, itong mga ilalabas ko pong tip ay hango to sa mga samot-samong sarit-saring sabi ng mga ng mga customer natin mga Kaworski. Kaya titimbangin natin kung alin ba talaga ang nagiging problema. So syempre bilang isang mekaniko, inaalam namin yung problema kaya napo-point namin kung ano talaga ang dahilan kung bakit nagkakaproblema isang pyesa dun sa ating mga motor mga Kaworski. So ngayon mga Kaworski, ito ay meron tayong stator dito ng Aerox version 1. Okay? Aerox version 1 at saka sa Aerox version 1 kasi isa lang stator dahil may lang po ang kanilang wire pagdating dito sa delta socket mga Kaworski. Pero pagka mga version 2 naman mga Kaworski, medyo mahaba ng konti ang kanilang mga socket ng stator. Pero meron na pong mga nabibili mga Kaworski na mga diretso na po yung socket papunta sa mismo ECU. Mas goods yun. Wala na pong socket ng kagaya na red dahil nga ito ay sunugin. Okay, so syempre alamin natin din bakit naman nasusunog yan. So sa mga ibang detalye mga Kaworski, papaliwanag ko sa inyo. Ngayon mga Kaworski, ito ang mga case ng mga Aero 12 ng kanilang mga motor. Okay? Ano po ba ang Aero 12? Okay? So ang Aero 12 kasi mga Kaworski, napakaluwang po na usapin yan. Pero dito tayo sa umaandar. Siyempre yung umaandar, hindi po yung napakatan ng piston mga Kaworski, o natuyuan ng langis. Kasi automatic yun, pagka natuyuan kayo ng langis, magkakaproblema talaga mga Kaworski. Aero 12 o P0335 ang magiging problema sa inyong mga motor. Okay? Ngayon mga Kaworski, ganito. Kung napapansin nyo itong socket ng stator, sunog, okay? Ano ang case na yan o anong mararamdaman ninyo pag kaya na nagiging problema? Okay, so ito mga Kaworski pag sunog ang socket mga Kaworski, para pong low bat ang inyong battery. Okay, kaya nga meron kaming case mga Kaworski na nagpunta sila sa amin, nagpalit ng battery, akala nila low bat lang yung battery nila. Ganun pa rin daw. Hindi nila alam, ito pala yung problema. Kaya mga Kaworski, bago kayo bumili ng pyesa ng inyong mga motor, ikonsulta nyo muna sa mga mekaniko para hindi po sayang ang ating mga pera. So yun ang case mga Kaworski, pagka ang problema is yung socket na to or yung socket sa mismong ECU. Ngayon pag ito may problema mga Kaworski, ang mararamdaman nyo rito o ang makikita nyo sa inyong mga motor ay hindi siya mag-i-start kagad. Okay? Hindi po kagad siya mag-i-start o parang delay yung start niya o ayaw niya mag-i-start. Yun ang problema ay yung mga delta socket, itong terminal socket mga Kaworski, nagkakaroon na ng heating o nasusunog na siya. So bakit naman po nagkakaroon ng heating o bakit naman siya nasusunog? Dahil hindi po natin nami-maintenance yan. Dapat po kasi mini-maintenance natin yan siguro every 10K o every 12K dapat pinapaigpitan natin yung terminal para hindi po siya nagkakaroon ng problema or nagkakalus mga Kaworski. And then isa pa, wala kasi tayong tire hugger doon sa may likod and sa may harap mga Kaworski. Kaya nagkakaroon din ng problema. Kasi kaya ako naman nasabing harap doon sa mga B2 kasi mga Kaworski. Kasama rin po na nadadamay ang wire na natatalansigan ng buhangin. Okay, pagka natalansigan ng buhangin, pumapasok sa terminal, syempre kung nagbabibrate ang ating engine, kasama na ang dragging mga Kaworski, nagkakaroon ng problema, lumulusot po yung buhangin o siya yung mga sumisiksik do sa terminal o yung malilit na bato, kaya nagkakaroon ng problema o naglulus contact ang ating socket. Kaya nagkakaroon siya ng heating. Yan. Siyempre, pag hindi magkakontak ang ating terminal, ayun na, mga Kaworski. Magkakaroon na ng problema, iinit na ang socket hanggang sa masunog na, hanggang sa hindi na po umandar ang ating motorsiklo. Okay? So yun yung mga tips mga Kaworski pagdating sa delta socket, yung ating terminal socket ng mga stator. Ngayon, isa pang case mga Kaworski ng Aero 12 is yung CKP sensor. Okay, sa may CKP sensor mga Kaworski, bali tatlo po kasi yung pinapagana niya. Ignition wire, okay, o ignition coil mga Kaworski, at saka yung injector, at saka po yung ating fuel assembly. Okay, sa trigger mga Kaworski, pag umikot ang ating magneto, nagsusupply si injector
si ignition coil, at saka si fuel pump mga kaworski, ano. Isa po dyan sa tatlo na yan, nagka-problema, is ilalabas nyo na po yung error 12. Okay? Yung error 12, pagka lumabas na error 12, nagsusumbong na siya kay ECU na may problema na yung isa kong ugat. Okay? Yung ugat ni fuel pump, or ugat ni ignition coil, o ugat ni injector. Okay? Kasi sa tatlo po na yan, isa lang pumalya dyan, mamamatayan po talaga tayo. Okay? Ang case naman po mga kaworski, pag CKP sensor ang problema, ay namamatayan po tayo ng motor. Okay? Paano mamamatayan, idol? Paano bang kasi ganito mga kaworski, isa kasi sa patunay para malaman natin, para mas mabilis matrace na CKP sensor ang problema, mas okay kung may diagnostic tools yung gumagawa. Pero hindi ko sinasabing hindi po matitrace po ng mga ng walang diagnostic tools yan, ha. Depende sa kakayanan ng isang mekaniko yan mga kaworski, Depende sa skill niya, depende sa talent niya mga kaworski, kung paano niya matitrace na may problema ang CKP sensor. Pero kung tayo naman walang diagnostic tools, bigyan natin ng magandang patas ang ating mga ang ating mga customer. Pinaka the best mga kaworski, sabihan natin yung customer, sige bossing, bigyan ka namin ng 1 month warranty para secure naman yung item na inilagay ko sa iyo. In case na hindi talaga yung problema, sige babawiin ko po yan at ibabalik ko yung pera nyo. Lagi po natin bibigyan ng magandang option ang isang customer para po magtiwala sa atin. Kung wala tayong diagnostic tools mga kaworski, itaya natin ng bilang isang pagiging mekaniko natin mga kaworski, Kasi ganyan talaga ang labanan pagdating sa pagmimekaniko, Kaya kung ano yung pinaka-the best para mapanatag si customer, gawin po natin. Pinaka-the best, bigyan natin ng warranty. Kaya kung mga kaworski, dito pagka error 12 usapan, nagbibigay tayo ng 1 month warranty. Basta usapang error 12, Halimbawa, pinalitan ko ng CKP sensor, hindi naman pala yung problema. Pwede nyo pong ibalik sa akin yan. Okay? Ibabalik yung pera nyo, ibabalik yung dati yung CKP sensor. Kasi mali ako ng diagnose. So, yun yung magiging natin sa isang customer, isang patas na laban para hindi naman sila. Kasi para din sa akin mga kaworski, may-ari din kasi ako ng isang motor, May motor din ako, dati rin ako nagpapagawa sa mga mekaniko. Minsan, ginawa yung motor ko, hindi naman pala yun ang problema. Masakit mga kaworski. Kaya andyan yung magsusumbong sa'yo yung may-ari ng motor, pinalitan na pinalitan ng ganyan hindi naman pala yun ang problema. Ramdam ko sila pag sila nagsasabi sa akin mga kaworski ng mga problema nila, Kaya tips lang din mga kaworski doon sa mga mag-ano nung CKP sensor, CKP. Yung magpapadala ng CKP sensor, bigyan niyo po sila ng 1 month warranty. Kahit din sa may sakit mga kaworski, kasi baka mamaya hindi nyo na-check sa mismong ECU, ando pala ang problema, hindi lang pala rito, bigyan nyo sila 1 month warranty. Huwag na po natin sila sisingilin pagka bumalik sila. Bilang isang mekaniko mga kaworski, itayaan natin yung karunungan natin. O yung kung talagang natuto ka sa paggagawa ng motor, itaya mo yung dignidad mo mga kaworski para magtiwala sa atin ng mga customer. So yan mga kaworski, sa mga nais magpagawa sa amin ng mga ganitong problema, so bibigyan ko po kayo ng 1 month warranty. Kapag usapang error 12 at saka P0335 mga kaworski, bibigyan ko po kayo ng 1 month warranty dyan. At sisiguraduhin ko sa inyo, yung pera ninyo mga kaworski ay hindi po maaksaya, or hindi tayo magkakamali ng diagnose. So, ganun lang, patas kami lumaban dito sa shop mga kaworski. At kung na-experience yung mga kaworski itong ating video, o kung talagang naintindihan nyo yung mga sinabi ko mga kaworski, pwede nyo naman po ko i-subscribe o i-follow sa ating page. Mga kaworski, sa mga nagtatanong sa akin, baka kasi pagkakilala nyo is ganun ako. Hindi ganun mga kaworski. Pag usapang trabaho sa motor mga kaworski, napaka masinsin namin magpaliwanag, napaka masinsin po namin sa inyo, gumawa or lagi namin pinapakita yung pinaka-the best namin. Para syempre, kayo ang nagbibigay sa amin ng negosyo o kayo ang nagbibigay sa amin ng kita. Hindi po totoo mga kaworski, mga nababasa nyo sa aking page, sa aking YouTube mga kaworski na kayso ganun ako, kayso ganyan ako. Huwag nyo silang pakikinggan mga kaworski. Subukan nyo na lang kami, And then, kung napanood mo tong video na ito mga kaworski, hanggang dulo, okay, may gift ako sa'yo. Sa mga hindi nakapanood ng dulo na to, sorry na lang kayo mga kaworski. Sa loobin mga kaworski, kung makapagtayo man tayo ng panibagong shop, mamimili ako sa mga nakapanood ng dulo na to, na bibigyan natin ng full maintenance, free full maintenance, pero po yung mga paliting pyesa, syempre. Bibigyan po silang full maintenance. Hanap tayo ng 3 tao,
mga kaworski, na mapipili dun sa makapanood ng last part ng video na to. Kung di mo napanood to, sorry ka na lang. Kasi ganyan ang iba eh, hindi tinatapos yung kabuuan ng video. Sa nakapanood ng video na to hanggang dulo, congrats idol. Dahil bibigyan kita ng full maintenance na wala kang babayaran. Pero na lang po dun sa mga papalitang pyesa. Okay? Pero yan po gaganapin natin pag naitayo na po natin yung secret branch. Okay? So yun lang mga Korsky. Maraming salamat. God bless you all po sa inyo lahat.